Gusto na inyo pag may workshop makinig. Nasa inyo pagdadaling sa bangka na sila ay makinig sa workshop. Kung sinasabi natin na tayo lang nakikinig sila, hindi natin ito sinasanay na makinig. Ang mangyayari sa kanila, titigas ang puso nila. Okay? So, buksan natin yung Bible natin. Lahat ng may Bible kailangan mag-bukla. Ikaw, isipin pero nasanay ng muli. Kasi sinanay natin eh. Hindi pa naman siya tulog eh, ayaw na nagpapatulog. Kinakilala akong isang niyapin ko dati. Nasadya patulogin ng baby ko kaya English. Gusto na makinig ng baby pero pinapatulog na natin. So, yun, ang araw sa atin yan. Yung mga anak natin, tanong bulong tayo sa kanila. Okay? So, buksan natin ang Bible natin sa Matthew chapter ang 24. Ang Bible ko yung PowerPoint, pero hindi ka pwede kipigin mo ng PowerPoint. Okay, Bible na yun. Kailangan tutuloy mag-buklat ng Bible. So, lahat ng may Bible, buklatin nyo na ngayon. Hindi nyo sa katabi nyo, ikutin tayo, na mag-buklat yung Bible. Dila, paki-ano nga. Wala. Example, may Bible. Pasaklan sa isang gawain na yung Okay. may Bible na nila pero hindi binubuklat. Nakakita na ako ng ganyan. Nakukontento na lang sa PowerPoint. Sister Marisa, pakawak ko kay Mika dapat yan. Sabi niya sa laro. Pakawak mo yung Bible, parang tagabuhan lang siya ng Bible. Makita sa'yo. So, kailangan training mo na yan. Dila, pakitanggal mo yung So, Facebook ko dyan, tanggal mo. hanapin niyo sa Bible, sa chapter 24, yung walang matitinang paso sa ibabaw ng paso. So, tingin kayo sa Bible niyo. Taas kayo kamay kung nakita niyo na. Tingnan yung Bible niyo. Tingnan yung Bible niyo. Dapat tuwan niyo yung kapatid niyo tingin sa Bible. Tingin, nandito siya pero matuto kayo, no? Nakita niyo na? Yung mga box na Naka-PowerPoint, di ba? hindi PowerPoint ha? Kita niyo na ba sa Bible niyo? Mark ka na. Allergy na yun. Allergy na yun. So, ano kayong kahulugan yan? Tayong tayo lang, basahin natin. Yung kapalag tulad ng dati, magsulat. Para mo sa'yo, bili ka ng Pad paper. kung meron ka na nila wala. Yung 6 pesos na paper. Tapos sabihin mo yung pang sulat tanong. Okay, basahin natin. Sino yung Tagalog Bible dyan? Sino yung English Bible? Tasa ka naman. Wala na po. O sige, basahin natin sabay-sabay Tagalog at English. There shall not be that year One soda by another that shall one not stone be upon thrown another down. that shall not be thrown down. Walang nakitira dito, isang bato na tutungkot sa ibabaw ng bato. Hirapan na po nito. Pingin natin mata natin. Tikip. Yung pamangkin nito, hihingi kami ng patawad sa aming pagkukulang. Yes, Lord. Ang aming katamaran sa pagsasaliksik ay pagtatanong, pakikipag-sharing. Ipakita niyo po sa amin na ang tunay na layunin niyo sa aming buhay ay dalhin ang iyong salita. Araw-araw sa aming buhay. Bigyan niyo kami ng patotoo, Panginoon. Bigyan niyo kami ng mainam na pakikipaglaban sa aming mga laban, sa aming mga kailangan. Bigyan niyo kami ng sigasing, Panginoon. Bigyan niyo kami ng pakayag anong aming pagkukulang. Sa umagang ito, dalahan mo kami sa iyong pakayag, sa iyong salita, sa iyong lingwig ko sa iyong kurang.
Yes, Lord. Bawat isa gabayan niya yung inyong Espiritu Santo. Yes, Lord. Ang nakatagong mga tipong larawan sa bato at yung tunay na pagsamba, puso ng pagsamba. Mas basahin niyo po bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Anak ko ka na din naman sa Panginoon. At may ina. Hindi ko rin manina po sa tunay. Pagkakasip mo sa isa yan, brother. Ngayon, ano kaya ang Brother Kenji, ano yung walang batong tutumpos sa ibabaw ng bato? Anong lugar yan? Anong communication dyan? Okay, tingnan mo yung context ko. So, Sister Jaya, ano yung communication na walang batong tutumpos sa ibabaw ng bato? Tingnan yung context ko. Tuturo ko na kayo ngayon. Yung camera maganda, iharap nito. Jelay. Camera, harap niya dun sa Ayusin mo. tignan niyo yung context ko. Ano yung nakasulat dun? Brother Rafra. Ano yung communication na walang patong-tutong? Ano na? Ano na? Wala? Wala silang nakuha? Pasyaseran? Brother Jerry, ano yung tinutukoy na walang bato tutukoy sa ibang bato? Basahin nyo lang isa. Sister Jelay. Jelay. Di ba yun? Hindi mo na yun sa kasi. Wala ba? Hindi mo nakakalata ka na eh. Okay. Sabahin. Ano yung walang bakong tutungtong sa ibabaw ng bato? Oo nga. Walang matitirang bato ng pagano. Oo nga. Ano yun? So, pinutukoy niya siya. Tungkol sa kanyang sarili. Okay. Sa kapilya natin, tumutukoy sa building sa Makati. Sister Jessica. Spiritual. Okay, parang yung sa verse 1. 1. Ay, nakausap eh. Ayun na. Dapat eh. Tuwing na building system. Atas ba parang eh. Wala nga atas. Ganito mo lang para. Dito kasi nakita ako, kaya nakita nyo lang, walang letter K. Ako sa verse 1, sabihin natin lahat sabay-sabay, Templo. Temple. Yun ang walang batong tutulong sa ibabaw ng bato. So, pwede ka magpakita ng PowerPoint ng pagkaan ng Templo ni Hero. Wala ka lang po control, no? Bakit? Akin na. Wala ka masyado, di ba natin? Kasi, import na rawas, ito din na wala na kayong PowerPoint. Buksan nyo sa Efeso 2:20. Efeso 2:20. So, parang kailan yung gara ng Templo ni Hero. So, mag-buksan pa kayo ng Bible, mag-share yung walang Bible. Ngayon, kayo sumagot sa Efeso 2:20. Sino ang bumubuo ng templong ito? Sino ang bumubuo sa templo? Sino yung bumubuo? Sister John. Hindi lang si Jesus Christ. Kaya ang mabuti. Sabi ni Sister Shirley, lahat. Tayo. Sabi natin, tayo lahat. Sino ba yung nakwali kayo? Tayo. In whom all the buildings fitly strengthened together, brought unto our temple. Ang apostoles at si Kristo ay pundasyon. Ano yung pundasyon sa Tagalog?
Foundation. Hindi. Hindi ko lang eh. Yung foundation na nga. Bakit ba yan? Yung mga nagpapasok, dapat may palapag lang yun. Biga kayo. Biga. Biga yung pillar. Pero yung blue ilalim. Kaya ba yan? Oo. Ito ang pinapasya ni mga Christos ng mga apostolis. Ito yung sinasabi niyang walang matitirang bato sa ibabaw ng bato. Nakakatakot kung sinabi ni Kristo, alam mo? Yung sinabi ni Kristo, ibig sabihin, nakikiba ang templo. Dito ko kayo dito ng templo. Dapat nakakatakot yan kasi parang makakot. Pwede man dito, ano, Pero hindi ko yung mga binigyan natin magigiba natin. At gawa ng tao magigiba yan. Bakit yung templo ni Herodes na napakaganda ay magigiba? Wala namang ganyan natin parang gusto na kung eh. Oh? Laki-laki yun. Kaya po, focus dyan ni Sherry si Cristo. Ako, meron na rin nagbebenta dyan ng mga hindi na magkasalag dyan. Ayaw sila mag-hirap sa pamazal court. So, nagbibigay na lang silang, iyahan doon. So, ang gusto na Diyos, mag-hirap ka, kalagkarin. Pagkadari sa bahay, kalagkarin mo. Hindi na Ito pinagandaan. ang negosyo ng mga tatay ko, kaya nagbebenta na lang dyan. Hindi na pinagandaan. Sabi, maganda man yan, dapakin na lang ng dapat yan. Ngayon, nung nakita nila to, sabi ni Cristo, walang kamitirang bato sa ibabaw ng bato. Pero, Herodes, at templo ay tipong narawan ng yan ay tipong narawan ng peke pangatong templo. Sino nakikinig sa radyo? Taas kamay. Sino hindi nakikinig sa radyo? Taas ang kamay. Mataas! Mataas! Oh, makinig kayo. Kasi kapag may radyo, dapat subscribe kayo. Okay? Huwag nyo isa-ipalit sa tulong. Oh. Kasi makakarap ka na sa liputan. Version na sa liputan. So, itong templo ni Herod, naging fake na pangatlong templo. Kasi siya pangatlo. Pero renovation lang siya ng pangalawa. Yung tunay na pangatlo, kung narating pa lang, ito yung niraradyo natin. Ngayon, yung pangalawang templo, yan ay tipong tarawan nung gawa ng tao. So, ito yung sinabi ni Sister Lona na spiritual. Ito na po, spiritual. Na bawat bato ay tipong tarawan sa isang manampalataya. Nabasa nila yung Efeso 2:20. Buksan niyo sa unang Pedro 2:5. Tayo ba ipakitain sila natin? So, Saan? bantayan niyo lang. Ano verse sa pangalawa? Bakit mo natin tapos na siya? So, sa unang Pedro 2:5, tatanungin ko kayo, hindi ko babasahin, kayo magbabasahin. Sister Micah, anong tawag sa akin yan? Babasahin niyo. Hindi mo kasi binasa eh. Kailan magsigilan tayo? Ano ang tawag sa akin? 2:5. Ang tawag sa akin sa Micah? O sigaw mo si Sir Micah, batong buhay. Batong members. Batong members. Kaya. O si Sir Lucy. So, ano yung batong buhay? Ito yung mga laki ng bato. Ang batong buhay, ito yung bubuo sa templo. Tinawag na buhay kasi buhay. Ayun buhay.
Kayo ay batong panuluan. At kayo ay buhay. Si Pedro, bagong pangalan lang yan. Tatayo ka rin sa ibabaw ni Pedro. Tatayo ka sa pundasyon ng mga apostoles. Kung puro nakagaling mo si Pedro ang bato, totoo. Pero mas maliit na bato siya kung para sa malaking bato si Kristo. Si Kristo malaking bato, si Pedro ay maliit na bato. At kayo ay tututun sa bato ng mga apostoles para mabuo ang isang templo. Imagine niyo yan? Si Kristo, nakapagto ang bato. Yung mga apostoles, yung sabi natin biga or bahagi ng pundasyon. At tayo, dudugtong na lang dun sa think we pray together. Labas natin. Yan yung sinasabi ni Kristo na nasira yung templo. Yan sa Revelation. Na-prophesy ni Kristo ng Matthew 24, natupad siya 70 AD. So, ngayon, punta tayo, kailangan ng concordance. Pakihanap ka. Vessel. Every man's work. Every man's work. Ihanap yun sa concordance. Every man's work. Meron ako sasabihin. Cellphone daw. Ang templo sa atin ay gawin individual. Anong klaseng templo ang nakakayo sa inyo? Merong ibang church, malawak yung tayo nila. Marami silang outreach. Ibang liman yung sabi ko kung ano yung sinabi. Okay, so every man's work. Pakihanap na siguro sa Timothy 17. Brother Neil, nabasa niya, gawa ng tao na sisira. Sisinda ng karangalan, sisinda ng kahihiyan. Man's work. Timothy. So, every man's work. Second Timothy 2, ano? Buksan mo natin sa Second Corinthians 1, Birmingham, 3. First Corinthians 3. Resolve na natin yung Second Timothy yan. Buksan na natin, mag-concordance na tayo dito sa PowerPoint. Okay. Yung pa rin magsulat tayo na natanong sa hindi, yung sinasabi ni Garfield, First Corinthians 3. 3:12 hanggang 15. Saan naman yung PowerPoint? Dapat kung ang sino may pagtayo sa ibabaw pinasal 3:12 to 15. Sundan natin. Buksan nyo yung Bible nyo sa upuan. If any man, sundan nyo na. Taas ka kayo, nakita buksan nyo na sa Bible. Buksan nyo na. Buksan nyo, buksan nyo. Sige nyo na natin. If any man build upon his foundation, gold, silver, precious stones, wood, and stone. Every man's work shall be made manifest. For the day shall declare, because it shall be revealed by fire. And the fire shall try every man's work of what sort it is. Merong nagtatayo ng templo ni Nicolaita. Merong nagtatayo ng templo pagka-Berea. Ito, marami na message sa text, hindi ko yung pagka-Berea. Babakahin ko rin yan. If anyone's work abide to him, yung bahay matatayo sa bato, matibay. Which he has been thereupon, he shall receive a reward.
I mean, not word shall be burned. You shall suffer loss, but in himself shall be saved. Yet so as by fire. Pwede rin masayang yung pinagtrabawan mo, pero ligtas ka. No? Di ba may binantay sa lahat natin, yung magulang ligtas yung anak, yung pamilya, hindi. Sabihin, ang pera ka lang, pero pa sarili mo, pero hindi yung pera mo, umabot sa LCF, PTA, Progressive Ministry, na matrain mo yung pamilya mo, matrain mo yung mahal mo sa buhay, matrain mo yung tao mo, matrain mo yung kapatilan, church. So pwede nga, masunod yung pinahirapan mo. Ligtas ka, pero wala lang ang pinahirapan mo. Alam niyo ba, kayo ang templo ng Diyos? Punta na tayo sa Timoteo ni Meran. Ikalawang Meran. Timoteo 2, ano? 21. 21. Dito tayo sa 20. Sa kapilang sambahayan, may mga sisidlan ng ginto at pilak, kahoy at lupa. Ang iba ay sa karangalan, ang iba ay wala sa karangalan. Kung ang tao ay, anong word sa Tagalog? Organ. Ay, nakasulat sa Bible na. Tulungan niyo ako. Parang sumuli pa rin. Hindi, nakasulat sa Tagalog Bible. Siyempre ako nagsasabihin organ. Yung dito, sister, yung mga kaibigan. Kung malinis, okay yan. Malinis ang siya. Pinabanal. Tagalog nyo. Sige, Tagalog nyo. Malinis nga. Malinis. Malinis. Nilinis pa. Nilinis. Kasi naman nga ay malinis sa Ang mga tao, maganda yun ay i-release ang sarili ng mula dyan. Kaya ay magiging sisigla sa karangalan. Kapanalan. Napapanal. At sapat. Sapat para sa Gamitin. Panginoon, gamit ng Panginoon. Ihanda para sa mabubuting mga gawa. Itong 2 Timothy 2:21. Ito yung talata na nagsasabi, meron tayong gawa. Paano po aming gawa? Kung pinararasan ng Diyos sa church natin, doon lang naman kayo. Pang-wising sa atin yan, ng Diyos. Yung gawa natin ay hindi kaaya-aya sa harapan niya. Ay nauuna tayo ang sarili natin. Meron nang may pahin siya sa dapat natin gawin, hindi natin ginagawa. Dapat tayo nagpapatraining, nagpaparelo. May pupunta ko every Wednesday night, Friday night. Kung hindi kayo nakadalo, magtanong kayo sa iba. Hindi lang ang pagsasamba sa Diyos ay linggo. Ang pagsamba sa Diyos, araw-araw. Kasama sa pagsamba, yung pag-aaral. Kasama sa pagsamba, yung discipleship. Kung pala sa bahay ka, dapat meron na yan. At yung mabasa ng court, ay bahagi lang nun, hindi yan. Ay nakapabasa na kami, tapos na. Enjoy na ulit sa buhay. Sa libutan. Ang mabasa ng court ay panimula lang yan. So, merong isang small siya, hindi natin sira. Nakita nyo, Lois Lee, right together. Pero ipo-point out na natin dito, may magagawa ng tao na mawawala lang. Pwede lang magkaroon ng malaking open door, hindi nagamit ka nga ng Diyos sa malaking open door. Pero kung makitapanin mo lang sa tao pag natikulay ka, pagkasarado ng isip, masasayang naman pinasirapan mo. Nawa niyo? Oo. Punta tayo dito sa atin. Part of worship.
Maganda. Mag-grade ng awit kasi paglilingkod din sa Diyos. Pero, hindi yung awit lang ang habol natin. May mas malalim pa doon. Nakuha niyo? Yan lang. Yung kwento ni Sister Balen kanina, nabasa ko yun. Baka napakinggan niya sa DGS. Sabi-sabihin Hindi kasi, siya parating, no? Ibaba, ito kwento ko yung nabasa ko. mas naging wall na lang. Inalis yung kantahan sa church. Kasi siyempre maganda yung kantahan. Ang puso sa kantahan. Ang sinasabi ng Minister Balen, kumakanta pero wala sa puso yung pagsamba. Totoo rin yan, meron din sa atin ganyan. Kaya ang anak natin, diba sabi ko, akbayan natin, suluman natin, pag-sorry ng kantahan, turuan natin sila mag-pray. Tulungan natin sila mag-pray. Okay, baby, lapit natin, ha? Para dito pa kasi, huwag natin pakinig sa natin, at laro ang makakulit. Ngayon, pero may nakalanin pa rin eh. Bibigyan ko kayo ng kantas, ha? Ito tayo sa kantas. Itong worship, hindi yan lang yan na ba, pero kantahan na tayo. Praise worship. Sabi yung mismo, may nagpupuri, pero ang puso. Malayo. Malayo. Malayo sa kanya. So, wala sa puso. May kang puso, tingin wala sa puso. Ngayon, unang antas yan. Yan yung abot siguro na iba. Pero kasi siya hindi yan yung nangyari yun sa UK. Yung gumawa ng kasamyan. Ang naunawaan ko sa sinabi niya, another antas ko. Pwede nga sa puso. Ang pagdata. Ibang antas na to. Siguro, may mga ibang church, Pentecostal church, ang isa natin kapakilala sa... Pag kumanta sila, talagang bigay tolo sila. Paano tayo dyan? Mas tama yun, kaysa wala, di ba? Mas malala na to na kumakanta pero wala sa puso natin. Para tulungan ko kayo, ito sinusok ka rin yung madalas tao. Hindi ka mamayaman, hindi ka marinig. Pag kayo kumakanta, siguro dito sa yung siguro. Pag tayo nakanta, may lyrics, para maging sa puso yan, gamitin mo yung lyrics sa pagsamba sa Diyos. Para kinakausap na yung Diyos. Ibig sabihin, i-play mo yung kahulugan ng lyrics sa mind nyo. Para yan maging genuine. Meron kanta, sa ganda lang ng kanta, kaya kumakanta eh. Sabi ko nun, may bata. Bakit? Pwede naman ganda ng tugtog na masabay lang kayo. Totoo, pwede ang mag-aking sa tao, pero kung hanggang tundas, ikoy na yan. Alam mo yung nauna dito, nabutan niyo ba yung mga ipangyapi ko? Si Jomar, si anak sila Pasolola, nabutan niya din. Magagaling tugtog, nag-enjoy sila sa tugtog. Pero, habang tumutugtog, yung meaning ng tinutugtog mo, minimeditate mo ba? So, ito yung unang antas. Pero, hindi dyan na natapos yan. Yung nasa heart of worship, pwede sincero ka sa kanta. Ito, siguro nasa siya, ito yung kahutong yung pero, hindi ka pwede yan. Sama, pwede bigay ito ka sa kanta na hindi yan masama, pero dito na itakalo. Like natin ito. Wala kang gana sa pahayag. Hindi ka lang sa kaliksik, hindi ka lang tatanong. Hindi mo pinapatunayan ng lahat ng aral. Para lang sa mga pinismo'y malalalim kami dito sa mga. Kung hindi namin yung alamin yan, enjoy lang ako sa kantahan. Sa healing. Ang buong tingin, pinaka-pundasyon ninyo ay yung salita ng Diyos. Yung pahayag niya. Para magkaroon ng salita ang inyong kanta at pupuri sa Diyos. Diba sabi nga ni Kristo, pinupuri nila ako sa kanilang labi, pero puso nila malayo sa akin. Malayo ang puso niya sa Diyos kung wala sa puso ninyo yung kanyang pahayag. Wala kayong gana
At diretsuhin ko na, ito, pahayag ng Diyos pakitain sa huling araw. Ang isko at ang karaw at ibanan at libutan, nakakapag-alis ng puso natin sa kakayan. O nyo, bantayan natin sarili natin. Pati sa anak natin, kung sila ay mas maraming barkada sa libutan kaysa sa kasayarin, automatic yung puso natin mapupunta sa libutan. Ang pagsama natin, pwede panlabas-labas. Nasundan nyo? Pwede tayo magsama, panlabas lang. Ibig, kung para sa iba, talo na tayo dahil sila, bigay todo. Pero, kahit bigay todo ka pala, pwede panlabas lang yan. Kasi, pero di ba kung ang kaya ng Diyos, ibig sabihin, kung ako mo kailangan, pinaka-heart ng worship, hindi yan yung amis mo kanta lang. Yan yung pagtupad sa kanyang kalooban. Yung saksa na kalooban yan, lumago kayo sa salita niya, sa pakayaw niya. May pamuhay niya yung pakayaw niya. Kayo naging mata niya, bibig niya, tenga niya. Kayo na magiging mukong. Nakikipagtulungan din kayo sa mga church. Ito ang church, lalago kasi. Meron kayong pakiramay sa kapatid. Nakikita din kapatid na wala siyang gana sa ulog ka. Sisyaran mo siya. Ipisairay mo siya kung sunda mo gawin. Ibang tumusayin mo. O yun, anak mo, ilang bonus siya. Ibang sila mo sa kapatid mo. Hindi ka man masarayin, pero bakit anong tulang kayo? Iba kaya siya po, pagkatipon-tipon, pag-uusapan nila yung sika-sika sa school. May mga kaibigan na kami nila. Ako pa sa labas para mag-usap. Of course, kung yung people, magulang ang nagkata, ano sila, workata, ano sila, opposition, ano sila, ano yung bakating oras magamit. Wala kasi na pag-regulate. Okay, so, hindi kanya-kanya pa rin, anarkiya. Parang survival for the biggest. Ano ba yung pagsamba? Pagsamba, maganak pero ng Diyos. Paano kayo nalago sa hulugan? So, higit pa sa papuri na kanta, yung heart ng worship, nasa kanyang worship, pakibukas, 1 Corinthians, or, 14:15, Amen. Nasa word. Hindi na ako sa pagkabila yan, kaya 14:15. Medyo maayon, pinarin pa lang. So, marami tayo makatalakay. Kaya na kung gusto makain tayo sa akin, hindi ko rin. So, ang pagpupuri, hindi lang kanta. Ang prayer, papurihin yan. Pwede ba tayo sumigaw sa Panginoon? Saan? Praise the Lord! Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Kulang na kulang tayo dyan. Kung para sa JS, kung para sa UPC. Pero kasi kung sila, mas mahalaga pa yung word ang nawawala. Ang kapere sa word ang nawawala. Kung sumalayo-layo tayo, no? Pero kung makita niyo agad ang dulo, unahin yung dulo sa kayo mag-work your way past. Unahin yung salita. Sabi ko sa unang Korinto, binuksan nila yung Bible. At tanungin ko ngayon, unang Korinto 4:15. Sa'yo mo makinig ka. Sister Sister Micah, ano yung pag tayo umawit na namin, kailangan meron tayong ano? Meron tayong ano? Understanding. So, pakibasa yung verse para mapagsagot. Understanding. Brother Jen, basa ka ng verse. Pabasahin mo, pabasahin mo. Katabi ni Sister Agnes, mas pangalan ko. Irish, oh. Wala ka naman yung Sister Micah, Irish. Sabi sa kasama ka na. Anong kailangan natin pag tayo ay nanalangin at umawit?
Gamitin lang yung sinabi. Okay. Kung may sagot sa Bible. Okay. Bible Kenzie, katali ka na. Sister Jaya, katali ka na. Pagkain mo yung first. Sabi ni Sister Jaya, lahat sabay-sabay. Understanding. Ano pa natin? Understanding. Ito yung revelation. Ano ka magkakaroon ng revelation? Ulitin mo, hindi ka magkakaroon ng revelation kung hindi ka magiging revelation. Total, maraya tayo dito, pwede ko na itulog. Sa ibang church, pinapakakan natin. Ayaw niyo ba panindigan? Ano ba ibig sabihin? Okay. Pero dito muna tayo sa heart of worship. Pag walang faith, walang revelation. Pag walang faith na tama, hindi mo siya kaya paluburin. Hindi mo kaya paluburin ng Diyos. I will pray in the Spirit, I will pray with understanding, I will sing in the Spirit, I will sing with understanding. Itong sing in the Spirit, ito yung sinasa puso. Yung pinag-itoso talaga. Seryoso. So hindi masama. Nabigay-tono tayo sa pagpupuri. So hindi lang kantahan yan. Ay, pumuli ka, sumigaw ka, manalangin ka. Kasi sincero ka, seryoso ka, yan yung in the Spirit. Kailangan mo rin ng revelation. Kailangan mo maging seriyan. Ano ba yung seriyan? Ano kayo kung sa mga ba? Para makuha mo yung word. Kasi hindi pwede yung words sinubo ko lang sa amin. Kunin mo rin sa amin ang instruction paano kayo mangisda. Hindi kayo hilang ang isda. Natuto kayo paano mangisda. Paano ko tingnan yung nalalasa? Hindi ko na nakikinig eh. Paano magtanong sa iba? Ikaw ka mo nga ito. Hindi ko narutukan ito eh. So, matututo kayo paano sa sarili nyo magkaroon ng revelation. Hindi lang maubos dito sa tubig ito, dapat paksa eh. Ito dapat sa nataan din na ng basic ng paksa. Mamaya pag walang report ka paluin. Kaya hindi ko lang i-check Simon. sa mga basic ng paksa. Simon, tandaan mo yan ha. Pag wala kang report ka. Okay. So, babasahin ko na ito. Sabihin ko na sa akin yung papel na may question. Sabi. Gawa kayo kayo ng question na galing sa puso nyo. Sabi, take out na yun. Babasahin ko na ang code at sa akin. No? You will not be saved by the doctrine of Marian Repentance, but by faith in the redemptive blood of Jesus on the cross. And it's impossible. But with God, everything is possible. Si Saulo, murderer, sinner, Pharisee, sarado sa legalism at tradition, Roman at hindi na-reject sa kanya, na-save pa siya. Madaming Judas sa churches. Buray ko nga ito para masalit sa matmasin natin. Pangalawang text dito. Okay. I hope na take note niya ha. Tuloy mo lang. Yung lang kasi it's possible together. Nabuksan Roman at hindi Perea. Nabuksan ng Diyos ang isip. Ganun din si Peter at ang bulang inay adulterers at prostitute. Ang 3,000 at Pentecost na converted by God's truth and safe at once. Walang panahon mag-Perean yun. Ibig sabihin yung context, walang panahon mag-Perean. Siguro sa isip. Para. At once ang salvation, si Judas ang nag-Perean. Nag-aral-aral pa ano. At nag-learn from Jesus. Sige nga ni Judas marami. Kung Judas ang ginawa ng Perean. Hindi na-reveal sa kanya na save na siya. Naku, ibig sabihin, sabi ng text, maraming Judas sa church. Sa tingin niya, maraming nagsasaliksi sa church, pero hindi sila ligtas.
Huwag kayong mag-alala, pare lang kayo sa ibang church. Pero kung ikilos kayo, iba kayo. Sino dito, hindi masyado nagsasaliksik sa akin. Okay na yan. Sila marami. Okay. Say amen, yung mga hindi nagsasaliksik. Say amen. Okay. Sa realidad, sa church natin at sa church din ng ibang church, maraming hindi nagsasaliksik. Maraming. So, hindi totoo si Judas nagsasaliksik. Si Judas ay Berean. Okay? Ang pamiling Berean, pagkasahin ko may ibang text. By the way, magsulat na rin ang tanong, no? Jerry, Alexi Francis, ang nagturo niyan. Naubos mo na ba sharing ni Branham, okay? O dala ka ng comment ng iba ng only ako yung para sa'yo. Walang sa akin na ito yung bubuhay ko para sa pasok. Kahit Baptist group ay may church na naganap sa mundo ng pangalan ay Berean Baptist Church. They use the word Berean on their mind, are still closed. That's why they are still Trinitarian in doctrine. You absolutely, you believe absolutely what Brother Francis and I explained about Berean. And you judge it your own way so easy. At yung woman, balik ang Berean doctrine, hindi yan ang rank for which Jesus better is church. Buksan din yung Matthew 16, ito sa worship. Tarong tayo. Ito lang pa ng heart of worship. Ito pa ng heart of worship. Ito rin pa na yung nakilig ka sa atin. Buksan din tayo nyo sa Matthew 16. Tatapusin yung mga salita. Mali ang Berean doctrine, hindi yan ang rank upon which Jesus built his church right. Matthew 16:51. If Berean is the only note of ornaments like a man who built his house on sand, hindi ko dapat pagkakintana ang mga mali at walang kapunang mga aral. Mas pakinggan mo na ang mga sabi ni Yahweh at ni Jesus. Pakinggan mo ang mga anointed nila, huwag ang mga basta nagsasalita lang. Tayo ay pakinggan sa deception. Okay, wala kang mga ano ma-start na sa mabuti. Gusto ko pumasok ng dito. Una, Matthew 16, bukas na kayo. Dapat magtanong kayo. Ito yung masakap. Kahit siyempre narinig na ito. Kailangan exercise nyo pa. Magiging exercise, wala rin kayo iba, diba? Gumawa kayo ng tanong. Kahit isa, huwag kayo uuwi na hindi ko na isang pa kayo ng tanong. Matthew 16. Verse 1 tayo, verse 13. Tanong mo lang, share may, kung kaya na lang kayo. So, ano yung narinig dito? Sabihin na sa'yo. Sige, hindi ka rin tanong mo. Si Janelle. Itigan nyo dito sa verse 13. Kung may bago kayo, buksan nyo. Janelle, marunong yan ito kasi. Itigan nyo itong verse 13. 14. Tinanong si Pedro, anong sabi ng ibang tao sa kanya? Ano yan? Bakit? Ano ko natutunan mag-Berean? Dito kasi, na si Pedro, hindi sarado sa paliwanag ng ibang tao kahit mali. Tama niya? So, nag-objective report si Pedro, ito may objective report, no? Sa turo ng iba. Alam niyo ba, para kayo makarating sa katotohanan, kahit yung mga mali, hindi kayo mag-iwas. Okay.
check, magbuhat lang kami. O sige, kung babuhan kayo, hindi ko nakita kayo ng iba, huwag ko na kayo makinig sa iba. Pero hindi pwede habang po, hindi kayo makikinig sa iba. Yes. Ano sabi ko? Magbukas na kayo ng radio. Makinig na kayo ng iba-ibang preacher. Makinig na kayo ng iba-ibang preacher. Mga magtanong na kayo. Eh, mga aral din silang tama. Paano yung sana ay tama mali? O gusto mo ganito? Lahat ng iba mali. Lahat ng ating tama. Yun ang dating mali. Yan ang magandang maayos. Lahat ng sa iba, lahat ng dito sa piliin ng Diyos, ikaw din piliin ng Diyos. Tama. Tama na lahat. So, tingnan nyo, 13-14. Nag-objective report si Pedro sa aral ng iba. Ito ang hindi naintindihan. Kahit na ito maliging at kailangan mag-content kayo sa puso ka. Sa verse 15-16, subjective na to. Anong sabi mo tubo sa akin? Sabi si Pedro, ikaw ang Kristo, anak ng buhay ng Diyos. Kaya pinagpatayan kasi. Tapos tawag mo anak ng Diyos. Ang usapan na yung kamatay ng Diyos. Okay na. Yes. Yes. Sinasabi ko sa iyo, Jesus answered. i-blue ko to, i-highlight ko to. Laman at dugo ay hindi pinakit. Okay, ito tatanungin ko eh. Pero pwede Marlene, Marlene, Marlene na. Pero pwede ko wala bang taong ginamit o meron? Ayun. Meron. Pag sinabi man na hindi pinakeseng ng laman ng dugo, hindi ng kamar sa langit, kailangan sa narinig mo lang mo sa langit. Narinig mo lang sa natural. Sa Roma, sinex ko to. Sa Roma, may ginagamit ng picture. So yung sinasabing naman at dugo, hindi pinakain sa'yo. Hindi pinakain sa'yo ng karnalidad. Pero sa Corinto ang laman at dugo, hindi magmamana ng kain ng langit. Gusto ko ng laman sa Kristo, mga pula sa bahay. Hindi ko nag-clarify sa'yo dahil sa pagkalikulay sa pagkalugwa. Hindi pinakain siya dahil pakiramdam ko lang. Itong totoo, itong pakiramdam ko totoo. Hindi makikinig sa ipa kasi ito lang ano yung dito na makikinig. Emosyon, namin na naman ang tao na lang. Ipag-pipilit ko nila, masigasin sila pero yung sarado isip nila. Yun ang gusto nila pakinggan. Kung hindi mo mapapatunayan, dahil hindi mo napapakinggan yung iba, kasi parang sumunod ka lang sa dikta na sabi ko, yun ang pakinggan mo kasi lang tama. Yan yung dapat, sumunod dapat. May pahayag ng Diyos sa atin mula sa langit, kasama yung pagkaberiyan. Kasama ang pagkakalisip dyan. Huwag mo isipin, hindi nyo kailangan ng Biblia. Amen. Ay, mga patakalino, walang na espiritu ng Diyos. Hindi binigay ang Biblia para hindi niya bubuklatin yan. Hindi niya binigay para hindi niya magtalo at makipag-share. Amen. Hindi sinungaling sa 1 Corinthians 2:13 na pagkukumpara daw tayo. Spiritual sa spiritual. Marami ng tanong. Wala naman kahit. Pero kung sa'yo, kung saan nagabala ng tanong. Pero sikot. Kaya na. Tapos na yung ano. So ito lang masasabi ko sa Berea. Hindi ka magtalaman sa Berea. Ano ka naman oras? Content. Dito, pakayag. Hello. Eh dito, pakayag muna sa langit. Eh kung pakayag muna sa langit, ito na rin yung paraan ng pagpapakayag sa akin. Sa Acts 2:38, mabilis lang ito, kaya TikTok na lang tayo. Sabi dyan, revive, di ba? Sabi ko kung tayo revive.
Connectan nyo sa 37. Ano ang gagawin namin? What shall we do? Connectan nyo sa 36. A break in their heart. Kapakalas kasi nga ng buong angka ng Israel. Dapat yung inaalam. Hindi nyo inalam eh. So, nung sila ay mag-break in the heart, anong gagawin namin? Sabi nila, repent. Anong repent nila? Ignorance. Berean repentance. Hindi nila pinatunayan. Hindi nila pinatunayan. Kaya, let Ano ang repent sa ignorance? Naging emotional? hindi pinatunayan. Pamimili na pakinggan. Pakinggan nyo lang ang sarili ng pastor, huwag kayo makinig sa ibang baka. Kaya pansin nyo, may mga kapatid na natin ma-attend sa atin, ayaw na ma-attend. Nagawa ng ibang para hindi na ma-attend. Di ba na kung ka-fellowship, ayaw na makipag-fellowship sa atin. Minimorize na lang, nalilis na. Hindi naman kahit patunayan, nalilis. Minimorize na lang, nalilis. Okay, daming kalata. Dito sa Acts 17, tapos magsasalita tayo naman. Tatlong tax na nandito. Sa Acts 17, yan yung taga-Berea. Yan yung taga-Marsil. Binanggit doon sa Berea, siyempre nandiyan yung Salon. pakikinig sila. Yung pakikinig. Pakikinig open yan. Dito yung car. Kung meron kang iniiwasan tao, hindi ka open. Hindi ka open. Pangalawa, sa Marsil. Sabi ni Chris, ni Pablo, ipapakilala ko sa iyo yung sinasabla nila, ignorant. To the unknown God, if I will declare to you, whom you ignorantly worship. Sa 17 verse 30, kailangan magsisig sa pamamahan. So magsisig na sa ignorance. Konektadong Acts 33 sa Acts 17. Nililiwanag niya, anong klaseng pag-save? Okay, usahin natin yung mga tanong, Brother Jose. Jaya na lang. Jaya na daw. Bakit may revelation at radio sa likar ng Pwede. Sabi ko pa na, pabigyan mo kayo. Kailangan ng revelation ang salita kasi ang salita pwede maging apa niya? Marami kayong doktrina pwedeng gawin sa Bible. Bakit? David, maraming ito. Sa Old Testament, may pinapakay lahat ng baka. Kailangan maunawaan mo ng tama ang mensahe ng Biblia. Kaya kami preacher, sulat nyo, Acts 8:30. Sabi ng Ilunok, kung hindi may papaliwanag, paano ko maintindihan? So, hindi mawawala ang tagapagpaliwanag. Importante ito, kaya ang namin pero. Gumagamit ang Diyos ng mensahero. Kung gumagamit ang Diyos ng mensahero, kailangan mo silang ikumpara para makita mo yung totoo. Compare. Kung mahirap ka pa magkumpara sa umpisa, isang umpisa wala, hindi ka magkumpara. Pero hindi pwede habang buhay, hindi. Sige. O, ikaw na. 1 Corinthians 14, ay ginawa niya ng denominasyon kasi ang pagkain ng spiritual ay sumubo parang ulan. Ulan din na sila ay nag-aaming beriyan pero wala sa buhay. Listas na sila. Parang may nagtanong ng ganyan sa akin ba? Hindi. Ang totoong nagmamumuhay ng bere, patas yan. Hindi yung dadadala sa one-sided. Kung saan mo hindi pinamumuhay, hindi yan bere kasi hindi siya nagsisikap ipamuhay. Ang tunay na bere yan, magpapakumbaba yan, magpapakuray yan. Hindi yan yung para ayaw niya, bere daw siya pero ayaw niya, ayaw niya maging patas, ayaw niya makinig sa isang tao. Ganyan, may bias siya. Okay? Sige. Number
22. Ligtas ba ang foolish virgin? Di ba nasaraduan sila ng pinto? Anong verse na ligtas sila? Rather, Ligtas yung foolish virgin. Hindi pa nila piniliwanag doon sa Matthew 25, pero mawawala muna ang foolishness. Pero may bagay na foolishness. Kailangan mawala yung foolishness. Kung hindi mawala ang foolishness nyo, ang mawawala sa inyo, virginity nyo. Paano mawala ang virginity sa inyo? Hindi kasi yung puso ninyo. Virginity, pinag-usapan natin, magiging asawa ka ng Kristo. Kaya malinis, dalagang malinis para kay Kristo. Alam niyo, para kay Kristo, hindi lang yung katawan, spirito mo, puso mo. Pwede ang katawan mo malinis, pero yung puso mo, hindi malinis. Paano hindi malinis? Hindi mo sincere. Okay? Hard ka. You will not, the wise shall understand. Okay? rather, paano kung hindi makita sa atin ng batong spiritual? Pwede ba tayong masira? Pwede bang magmutro? Paano hindi makita? Batong yun sa spiritual. Pwede ba tayong masira? Pwede bang magmutro? Kailangan na natin ang communion spiritual regularly. Pag wala, papasok kaaway pa communion natin. Sa Corinto 3 o sa 8, dulang ng kaaway at dulang sinabi niya natin wala na tayo 17. Yung dulang ng kaaway, Corinthians 8 at dulang ng Diyos, paano meron bang pakikisama ng dulang ng kaaway? Actually, pag nakikisama kayo sa kaaway, parang hindi nyo alam na puposes kayo ng spirit ako saan, parang nawawala kayong gana sa Word of God. Sino nakaranas na? Parang walang gana sa Word of God. Taas ang kamay. Tama ako dyan. Nakaranas ako niyan. So, pagpupo ng fellowship, communion, sharing. Yan. Ang papalit yan. May papalit yan. Paano makita sa tao na ikaw ang templo ng Diyos? Wala pinag-usapan natin yung templo kanina. Paano yung gawa mo ay mananatili? Kung ikaw ay maraming pinagawa ng Diyos, hindi isa-isa natin ba? Pero ang master din dyan, para makuha mo yan, kaya ay repentas ka. Ibig sabihin, nagsisisi ka sa kamangmangan. Hindi lang kung una ka tumanggap. Gusto lang siguro sabihin kasi kanina, may una ka tumanggap, ligtas ka na eh. Ang tunay na pagtanggap, pagsisi sa kamangmangan, mula ng una kang naniwala hanggang sa rapture o kamatayan mo. Huwag mo sasabihin, ay, kumpleto na ako. Hanggang ngayon, marami pang mahuhugi ng Diyos sa inyo. Ang masapat na lang kung pabansin-bansin tayo. Napag-iwanan tayo pa ron, parang yung baby, nanatiling baby, 5 years later, baby pa rin. Natatakot tayo kung baka siya na. So, ganoon din. Kung pinag-ipasok tayo pa ron, tumagal tayo sa church, hindi tayo lumalago sa revelation, pagkabirin, siyempre maraming pang bagay. Then, nasayang na panahon, binaldas natin na panahon. Para, 20 years old ka na, grade 1 ka pa lang. Grade 1 ka pa rin. Tapos daw sa elementary school, siguro matanda na siya, 20 na siya, 26 pa rin. Kaklase kami. Sa ibig sabihin siya, kahit bagsak, pinasa na rin. Pero laki-laki na kasi, grade 6 pa eh. Ito yata sa pagiging estudyante. Nag-iwalay. So, ganun din dito sa atin. Kahit panahon na dapat tumago ka. Yung templo mo, sabihin ko katawan, yung templo na kinabilangan mo, mayroong progressive ministry, aking kapatid sa ito. So, diyan masasabi doon sa talata. Pag sinubukan ng apoy, mawawala ka ng templo, masusunog ba? Gawa ka sa tao yan, masusunog ba yan? Eh, sabihin ako sa inyo, yung unos na dumaan sa akin, pagsubok, maraming nalaga, yun ang apoy. Sige na, hindi perfect. Sige, marami pang kabubulan, hindi pa talaga nangyayari. Kaya dapat sa puso natin,
meron tayong conviction, meron tayong pagdadala ng ating Panginoon. Magbabago na ako. Wala kayo, hindi na magsasarili. Sir, paano kung nag-praise and worship din nasa puso ng emotional din, speak and songs? Sa PowerPoint. Sa document. So, dito sa church na to, sa Progressive Ministry, tutulungan. Habang nainit ka sa Diyos, matagal na ako dito, marami na nakitang coming ko, mainit sa Diyos. May nakilala kayong drummer, Joseph at pangalan. Hindi nakaabot dyan. May nakilala kang Joseph? Drummer dito dati. Parang balik. Wala nang nakaalala niya? Ako kamay, maganda kayo. Hindi siya, hindi mo nakita yan. Alam mo ba, tingin ko sa kanya, mainit siya, masigahin siya. Sino Joseph Ramirez? Ramirez. Sinapa ako ko, iiwan. Noon, wala ko pa sa panaw ko, ang kaibahan. Kung pagiging mainit, masigahin siya, sa may pagiging better soul. Ngayon, maliwanag ka. Pwede ka mataya na masigahin ka sa ibang bagay, hindi lang sa Lord. Yung heart of worship, sabi ni Mr. Jaya, sabi sa tinanong nila, masigahin ka. Paano ngayon? Sa kantahan lang. Paano ngayon yan? Kung nandito tayo sa church na tinuturo ko, tuloy natin. Dahil nagbuhay pa si Joseph, tuwa natin. Hindi lang si Joseph nakita ko mainit ha, maraming mainit. Ay ka magulang mainit, kay pastor na mainit. Of si pastor na may kapulog na. Pero, later, yung exercise. Pero yung mga magulang di may naturuan. Isa, maturuan mo. Paliwanagan kayo. Naintindihan yung message na to, paliwanag siya na, ano ang hinahanap na Diyos sa inyo? Hindi minawala ng Diyos yung gamit yung tingnan ng ginagawa. Sabay na natin yung kantahan sa pagwawali, sa paglilis, pagkukumpuli, di ba? Magbigay ka. Lahat yan, in-honor ng Diyos yan, lahat yan. Pinagpapalaki ng Diyos yan. Pero, yung higit na lahat na hinihintay niya is yung word. Hanggang pure sa amin ninyo, pagdating sa word. Pagdating sa Bible sa atin, wala na. Pagdating na sa report, wala na. Pagdating na sa pagkatanong, wala na. Pag-interview, sharing, set up, wala na. Pero yun yung pinaka-ultimate na kasamba. Yun ang pinaka-ultimate na heart ng worship. Alam mo yung siya ng worship? Tagalog? Ikaw nyo. Yung pinaka-ultimate talaga. Ano yung worship? Samba? Original meaning. Sa English. Pagpupuri. Worship. Worship. Tagalog na eh. Worship. Ano bang word sa Tagalog? Word. Original. Ano? Pagpapahalaga. Okay. Pagpapahalaga. Pagpapahalaga. Pero ito mas maganda word. Pagpapahalaga. Sabi natin, pagpapahalaga. Hindi natin, pagpapahalaga. Ang worship, pagpapahalaga. Ano ba yung uunahin mo sa pagpapahalaga mo? Yan ang worship. Minsan, anong tayo kapalit na pagpapahalaga? Ano yung pagpapahalaga natin? Kapalit naman na natin, wala na. So, ano ang pagpapahalaga natin? So, yan lang natin kung yung templo mo mawawala. Pero nakawala ng church, ang focus music, no? Tao naging aesthetic. Prayerful pa sila. Pero yung, hindi nila ako siyempre pagkabera, kailan makinig sa iba, magkumpara magtamo. Ito yung nangyari nyo sa church na yan, walang pinag-ipakikipuloy sa JMC. Iyak-iyak pa talaga yan. Kahit sa INT, iyak-iyak din sila. Kasi maganda yung iyak eh. Ang problema, o talo ka rin, tayo iyak eh. Kapag saan malayo-layo tayo. No? Kung meron ganyan pa, kailangan na lang ituro sa atin yung pagkabera yan. Pero huwag kayo mag-alala. Kung ayaw nyo ba pinapakasya mag-iyakin, etc. Unahin yung salita, yung word. Magiging mabango sa memory. Kaya isunod nyo lang yung kanta, etc. Okay lang yan. Kung ako na yung kanta, walang masama. Kailangan ko na ano yung mas mahalaga sa Diyos. At yun ang unahin nyo.
Marami kasing tao sa mga denominasyon na ganyan. Paano yung ligtas na sila pag ganyan? Pag-usapan natin kaligtasan ba? Isipin nung nagsasabi sa akin ayaw ng ligtas, ang iba hindi ligtas. Ang pagkaberehan is buong mundo yan. Kaya yung gano'n. Diyos ang natatawag yan. Kasi naintindihan lang natin, tinuturo natin dito. Grasya ng Diyos sa atin yan. Biyaya ng Diyos sa atin yan. Hindi tayo medyo mamamdal. Pero doon sa mga hindi nakaabot sa ganun paliwanag, pwede, yung mga tunay na ligtas, magmamanifest sila sa kanilang humility. Pero yan yun sila. Ay, hindi na gamitin ng word pero yan. Ay, hindi na gamitin ng word pero yan. Pero, hindi sila nakahatol ng kapwa. Hindi sila, may pag-iibig sila. So, pagdating sa katotohanan, sa abot ng makakaya nila, sa abot ng makakaya na i-strive sila, sinisikap nila na maging dereyan. Kahit hindi na alam isang dereyan. Sinisikap nila makinig doon sa mga akala nilang lihis. Sinisikap nila, tingnan yung evidence nila. Sinisikap nila unawain yung tinatanong nila, pinukumpara nila. Kung nabigo sila dahil pagod sa trabaho, ginagawa pa nila kahit kaunti. Ay, pagod daw sa trabaho from 9 to 5 ako. Pag-uwi ko, pagod na ako. Pero, magkakaroon pa siya ng oras sa sarili niya kasi obvious na marami siya trabaho. Yung ibang kilala ko, kahit magsigat ang trabaho, nakakapag-preach pa eh. Paano din kung malalim sa revelation, wala namang application? Walang application. Hindi revelation. Ang revelation, makakituwa ng buhay ko. What you have is information. Teorya. Ito masaklap ha. Hindi porke alam nito, revelation agad. Kailangan maapektuhan ng buhay niyo. Pag hindi naapektuhan ng buhay niyo, nasa utis niyo lang. Yung pwede sabihin head natin. Yung hindi natuturo ng pagkabili, head knowledge yun. Kasi hindi pa manifest yung magiging para sa kanila. Pero pag manifest na sa'yo, hindi lang naman lalim ng unawa yun eh. Ipagiging patas mo sa buhay. Pag-ibig mo sa kapatid. Okay, wala. Mr. Janel, Steven de Cristo, sino yung GR? Jesus Cristo, sino si Jesus? Mabuti na tanong. Lagi yung alam kahit sa bahay mo, hindi ko lagi magkaroon ng bata. Kasi walang nawawalan training sa bata. Kailangan yung kumakausap yan, hindi ko sharing yan. Nalalin yan, kasi wala yan. Isang araw, wala na yan. Kita rin ang nakapagpulo mo. Si Jesus yung ama, Cristo yung anak. Kaya binigay na pa yung pangalan niya ng Jesus sa anak. Kaya Jesus Christ yung anak. Bakit po nagiging Nicolaita yung mga tao at bakit po nagiging Darius yung mga tao? Bakit nagiging ang mga tao? Sa kabere yan. Hindi, ito yung pag-aakit ng hindi totoo sa isip. Ang hindi totoo, hindi patas. Namimili ng pakikinggan, bias. Kaya Nicolaita eh. Bakit Nicolaita? Susupin na ng mga tao na mali na yung iba. Automatic mali ang iba. Walang patunay. Alam niyo ba yung pagsampan sa Diyos, yung pagpapatunay? Makikinig kayo sa radyo, isipin parang walang kwentang misakyo lang yan. Yung mensahe na rinig nyo, kailangan magkaroon kayo ng ano sa puso, yung contention. Tapos gusto nyo alamin, yung apoy na yan. Nakakamdaman yung apoy na yan, kung wala kayo makatanggap. Panatitingin yung apoy na yan. Yan sa pagka-personal na pagkabira yung personal na pagkabira. Baka siya pre pag-uto sa anak. Mr. Jelay, nasasaligid din ba yung mga sabamayin katulad ng Rebellion? Oo, sabi ko, abang sila ng bago mapapakinggan eh. Pero maaaring chismis lang. Parang kasi kung pandero, yung mapag-usapan, yung
Hindi pa sila nagsasaliksik na katulad ng taga-Perea. Lumpwan sila. Pero, hindi pa sila sarado. Kung may nag-share, nakilig sila. At naniwala sila. Hindi ba gamitin siya sa pagkaperehan doon? Saan pa sa pagkaperehan? Una, gagamitin mo sa pagiging bukas. Bukas ang isip. So, kapag mo yan, sa ismang yan, pwede ba maging sarado ang born again? So, ayaw nyo sa pagkaperehan, ito lang tanong ko. Pwede ba maging sarado ang born again? Sasagutin mo na yung sagot na iba. Ang born again pwede magsarado kasi ligtas na siya eh. Hindi niya kailangan makinig sa iba. O ligtas na siya eh. Hindi niya kailangan makinig sa iba. Ito sabihin ko sa inyo. Kasi presyo mabili, mali lang kita. Hindi sure lang kita. Ito sabihin ko sa inyo. Ang tunay na ligtas, hindi siya tumitigil sa isang unawa. Lumalago siya sa unawa. Pero yung hihis na aral, gusto niya patunayan paano yung aming tama ko ay nalito. Paano niya pamalian yun? Sir Irish, si Evan Alden ba dumaan sila sa pulis? Si Evan Alden dumaan ba sa pulis? Oo. Naging pulis mo. Naging pulis mo. Dapat nag-start yan. Naging pulis sila ng ano. Ang nagkaroon na impisyon. Kasalanan bang pag-isipan mo yung kapwa mo tao na may ginagawa na mali, pero wala naman siyang ginagawa? Kaya ang underline hukum, defensive sa kagaya. Kung mayroon kang makala sa isang tao, magkonsulta ka. Mapapayo ka, paano mo tamang attitude? Hindi tayo dapat nag-iisip parang masama agad sa tao. At then, patunayan natin. Kung kapatunayan, hindi tayo maganti. Hindi tayo gagawa ng bulong kwento. Lapit natin sa hukum. Kung kami mag-a-address ko sa tao. Yung tao pinintuan mo, ayusin ba niya? O tinison mo lang yung ibang tao? Nakatabi ka lang ng siya ng tao. Yung mga ordinary mahinang tao, kung mo sila i-damay sa hindi na kaya ilukot, di ba sure na hukum ang natin? Kailangan ba sa isang mananampalataya na maging beriyan? Kailangan manatili ang pagiging bukas. Kung tumanggap siya sa Panginoon, bukas siya eh. Yung ready mind, pagiging bukas yan eh. Nagbukas ang puso niya, nagbukas ang isip niya. Pinadalo niya yung Espiritu Santo. Ngayon, paano kung mali ang ako pag magbubukas? Kaya nga may pagkukumpara. Diba? Bukas ka na, pero hindi na makatututo. Kukumpara mo, patutunayan niya. Pag-beriyan ka na ba, ligtas ka na? Merong beriyan pansamantala lang. Kaya, beriyan na pag-usapan namin ligtas ka na rin. Permanent kang beriyan. Mature beriyan. Yung lumalago. Meron kasi beriyan sa dali lang. Beriyan siya pansamantala lang. Ito lang. Brother James, paano tayo nandito sa bato? Iba ang sabi mo, Christian na sa ilalim at nasa ibabong tayo. Hindi ko nang pagawa ng bahay yung pundasyon. Si Kristo yung pundasyon, si Kristo din yung ulo. So, si Kristo yung nagpalakas ng building natin. Okay? So, kailangan, bakit si Kristo yung nasa ilalim? Si Kristo yung nagtataguyod sa atin. Hindi ko tarawan niya. So, alam ko rin ko yung share. Share kayo sa bahay. Bakit may oras mag-share kayo? Magtanong kayo. Magkatawag kayo. Para marami makikagtanong. Okay, interview kayo. Dali. Okay, umuwi agad. Pagkas sa group, mag-share kayo sa isa. Sir Absent, iba. Sir Marga. Kailangan magtanong kayo sa mga araw. Pag-usapan yung mga bagay na hindi nyo. Yan.
Sa pagiging karyan ba maliligtas ang mga tao? Ito siguro hindi na matanggap ko sa pinaguro ko. Anong klase ng consistency? Anong klaseng consistency? Anong klaseng pagtanggap ng Kristo? Ipagtanggap dito sa pagbubukas sa Diyos. Pagbubukas sa kanyang mensahe. I hope nakuha niyo sa lahat. Pero pang tanong, sa panginoon. Kasi Tayo mo. Ano po yung ano po yung kinain ni Edward Adams? Ay, nako. spiritual na butas. Sino ang sulat? Butas salita. Kasunod yan sa Proverbs 2. 15 yan. Okay. Since, sino ba inaasahan mo dati mag-scribe ng mga tanong? Sino ba dati inaasahan ko? Ikaw ba o ibang pamilya? Sinong kanya? Wala. Okay, inasahan ko sila, hindi nila nagawa, kayo na gumawa. Okay? O mag-hire kayo, maraming Ganyan ba ang susi ng kaligtasan? yung susi ng kalikasan, pagsisisi. Yung yan, ang klase ng pagsisisi. So yes, susi. Susi ng kalikasan, kasi klase ng pagsisisi yan. Magkalapakan natin Panginoon. Pinagaling mo na sa akin.